Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Nagkasagutan na naman muli itong si Moira at itong si Lynette. At dito nga na sinabi ni Lynette na hayaan na lang daw muna nila itong si Moira na mag-enjoy na mag-ikot-ikot dito sa FX. Baka ito na nga ang huling sandali na maka-enjoy itong si Moira dahil makukulong na nga ito. At sumagot naman itong si Moira dito sa sinabi ni Lynette na may ebidensya ba daw siya upang mapatunayan na makulong daw itong si Moira. At dito naman na sinabi ni Lynette kay Moira na bakit daw niya sasabihin at magugulat na lamang daw itong si Moira na may dadampot na lang sa kanya ng mga pulis pati itong kanyang kasabuat. At dahil sa bagong ang ebidensya na nakuha dito ni Giselle, ay siguraduhin ni Giselle na hindi na daw makakaalpas itong si Moira. At dito nga nakumpirma ng mga pulis na ang may-ari ng sasakyan na kanilang nakita sa CCTV footage ay kay Nerissa pala. At dito nga na agad na pinuntahan nila itong si Nerissa at dadamputin. At dito rin na inalmahan ni Nerissa dahil bakit daw siya dadamputin na wala naman daw siyang krimen na ginawa. At dito naman na ipinaliwanag ni Giselle na itong kanyang sasakyan ang nakita dito sa hideout ni Balahadja na ginamit nila sa pagkidnap kay Don Pepe. At dito rin na mariin na sinasabi ni Nerissa na hindi daw siya ang nagmamaneho nito at gumamit dahil hiniram daw itong kanyang sasakyan nung ito'y kinidnap itong si Don Pepe. At hindi naman tinitigilan ni Giselle na tanungin itong si Nerissa kung sino itong sinasabi niya na nagmamaneho sa kanyang sasakyan. At wala nang nagawa itong si Nerissa kundi ilaglag itong si Moira. Dahil nasa kaligitnaan na nga na naipit itong si Nerissa na baka siya raw ay makulong lalo pat sinabi ni Moira sa kanya na kapag nagkalaglagan ay damay na daw dito itong si Nerissa. At dito naman nauunahan na nga niya itong si Moira nang sa ganon ay hindi nga siya makukulong sa nangyaring kidnapping dito nga kay Don Pepe. Lalo naman na pinapaigti ngayon ni RJ ang mga security guard dito sa kwarto ni Don Pepe simula nung nalaman nila na nakapasok pala sa loob itong si Moira. At dito na inaalam na rin ni RJ kung sino nga ang mga tauhan na kasabwat dito ni Moira sa loob ng Apex Hospital dahil may nagagawa nga sa kanyang pera. At baka sinuhulan nito na makapasok itong si Moira sa loob na hindi namamalaya ng security guard. Lalo pa ngayon na may pinadala nga na tauhan itong si Kinito at ito na nga si Froilan kung saan ay kakilala din ito ni Don Pepe. At yun ang nagiging silbi na tagapagbantay dito ni Don Pepe sa loob. Buti na lamang ay naagapan agad ng nurse na nagawa ngang i-off dito ni Moira itong ventilation kung saan ay malalaman nila na may nangyayari bang hindi maganda sa loob ng kwarto ni Don Pepe. Kaya naman, rumisbak naman itong si Moira dahil sa ginawa ni Lynette na pinahiya itong si Moira. Kaya nang nabalitaan niya na maglalunch nga itong si Giselle at itong si Justin at Annalyn, dito naman na gumawa ng plano itong si Moira at paglalaroan daw niya itong mga kanyang kaaway. Kaya inuna na niya na magpadala ng regalo at ibigay dito nga kay Justin. At nagulat ito si Justin nang may regalo din na dumating na para kay Lynette at para kay Annalyn. At ipinangalan nga dito kay Justin at bakit ganun daw ang nakasulat. Kaya dito na yan maiintindihan ni Lynette. Kagagawan na iyon lahat ni Moira. Yan ang ating pakatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap.